Hello guys, this is the part 2 video of the Tone Stock and iPhone rig. So in this video, I will share naman sa inyo how to configure the MIDI controller and how to set yung MIDI learn dun sa Tone Stock. So in all, paano natin gagamitin si Mbabe Chocolate to function with our Tone Stock and iPhone. So uh, before we start, uh, need natin ng cube suit para dito sa part na to, para sa video na to, no? So, if you have a computer, you can install cube suit so we can access yung Mbabe Chocolate configuration natin, no? And also, no, take note, guys, before nyo i-open yung tone stack, make sure na dapat ay naka-connect na si Mbabe Chocolate at si iPhone. Na si Epic Chocolate before nyo i-open yung ToneStack application kasi there's a possibility na hindi ma-recognize ni ToneStack si Embib Chocolate as so take note nyo yun. Yun lang naman. So without further ado, let's go dun sa settings sa CubeSuit. So ito yung mga settings na isa-set natin uh, dito sa ating Embib Chocolate. So yan. So sa mga first time, no, ito yung interface ni Embib Chocolate. Once na inopen nyo siya suit. So, dito nyo makikita yung further configuration ni Mbabe Chocolate. So, let's start dun sa MIDI interface type. So, nandito sa taas yan. Here, kung makikita nyo. So, meron dyan expression pedal at TRS MIDI. So, like what I've said dun sa first video, si Balyeton Surge EP1 pwede nyong gawing, Balyeton Surge EP2 ay pwede nyong gawing ah, expression pedal. Depende dun sa settings nyo dun sa tone stock. So, pwede nyo siyang gawing wah, pwede nyo siyang gawing pitch, pwede nyo siyang pitch controller, pwede siyang volume. So, depende, no? Ah, ito yung settings na yun. So, i-select nyo lang yung TRS MIDI and kung meron kayong TRS na na patch cable, so yun lang yung gagamitin nyo. Dapat TRS yung patch cable na gamit nyo para magamit nyo tong function na to. Then, dito sa interface, papasok tayo dito. Yan, open natin. Kung wala pa kayong value na naisiset, so, ang gagawin nyo is add lang. Press nyo lang yung add button. So, dito kasi meron akong naiset na value para kay TRS MIDI. So, open ko lang. So, ito yung laman yan. Ah, yun nga pala, no, guys, ang ginagamit kong channel for Mbabe Chocolate is channel 3. So, hindi ako gumagamit ng channel 1 para maiwasan na rin yung conflict in channel. So, para walang problema, channel 3 yung ginagamit ko. So, ang nakalagay na data ko is 81. So, yan yung data na papasok as data controller dun kay ToneStack. Yan yung magre-register. Then, yung loosened value naman, ito yung value na 127. Ito yung kapag nakapress yung expression pedal. Then, yung step-on value naman is yung 0, which is kapag nakaangat naman yung expression pedal. So, yan yung settings ng PRS MIDI or yung expression pedal natin. So, kung hindi nyo naman siya gagamitin as ganun, setup, so okay lang kahit hindi nyo na to iset. So, pero yun yung mga settings na dapat nating tandaan. So, ako, hindi ko naman siya ginagamit as TRS MIDI, so nasa expression pedal ako. So, next natin is yung mode selection. Dito naman sa part na to, ang sinelect ko ay yung advanced custom mode. So, dito kasi mas magagamit mo or mama-maximize mo yung capacity ni uh, Mbabe Chocolate. So, dito kasi sa advanced custom mode, meron kang step short or step long na function. So, pwede mo gamitin yun both step short and step long. So, meron tayong 4 put switches kay Mbabe Chocolate times 2. So, meron ka ng 8 na functions na pwede mong gamitin. So, 4 na step short and 4 na step long. So, dito sa kabila, sa right side, makikita nyo yung put switch additional option. So, nandyan yung put switch A, B, C, D. Kapag pinipress nyo yan, makikita nyo yung settings nagbabago. So,
Sa baba niya, makikita nyo yung select stamp mode, which is ang nakalagay dyan is yung mode na step short or step long. So, para ma-maximize natin yung gamit. So, yan yun. Then, sa ibaba niyan, may makikita kayo A bank and B bank. So, yung A bank, yan yung step short. Yung B bank naman, yan yung step long. So, for example, nandito tayo kay put switch A. So, ito yung step short ni put switch A at ito yung step long ni put switch A. So, A bank and B bank yan. So, dito may nakalagay na akong value as na-set ko na siya. I-open ko lang. Halimbawa, dito sa step short ko. Yan. So, ayan. Like, nang sinabi ko, ang nagamit kong channel is channel 3. So, yung channel is 3. MIDI type is CC. Then, data 1 ko is 1. Ito yung ah, profile ng function na gagamitin para mag-connect kay tone stock o magdi-distinguish ng functionality. Then, yung data 2 is ito yung 127 na value. So, ito yung momentary na value na ginagamit para mag-switch on, switch off yung pedal or yung stamp doon kay tone stock. So, default yan, 127. Ang nababago lang dito ay yung data 1. So, dun sa step short ko, ah, ang gamit ko doon is 1, 2, 3, 4. Then yung step long ko is from 5 to 8. So, ayan. Example ito sa step 1. Sa put switch A, step short, 1 ang gamit ko. Then, dito naman sa kabila sa B bank, kung mapapansin nyo, 5 yung nakalagay. Kasi ito yung step long. So, yun lang yung nababago. Yung data 1 lang naman ang nababago rito. Ayan, 127 pa rin yung data 2. Ah, so, yan yung step short ko sa A bank and B bank yung step long. So, sa B, makikita nyo, nandun yung number 2 and number 6. Sa put switch C, nandun naman yung number 3 ko for step short and number 7 for step long. Then, sa put switch D, nandun yung number 4 and nandun yung number 8. So, yan lang yung settings nun. Ganun lang siya kadali i-set up. And tatandaan lang natin, yung data 1 lang yung nagbabago. Ayan. So, wag nyo rin kakalimutan na iset yung channel. Kung ano yung sinet yung channel, dapat kay put controller, kay Mbabe Chocolate, dapat yun din yung ilalagay nyo dun kay tone stop. So, dapat equal sila. So, ayan. So, yun lang yung dapat nating iset at dapat nating tandaan kay Mbabe Chocolate sa pagse-setup. So, wala namang sobrang complicated na settings dito. So, ngayon pupunta na tayo kay tone stock. So, yan. Ito yung UI or interface ni tone stock. So, kung mapapansin nyo, yan yung chain ko. Yan yung sample ng chain na gagamitin natin para sa video na to, no? So, meron ako dito mga stamp, amp and cab sim, tsaka mga effects. So, yan yung lalagyan natin ng functionality. So, ang una natin gagawin is maglagay ng function dun sa chain. So, mag-on off tayo ng stamp at effects. So, isa-set natin si Mbabe Chocolate as on-off ng mga pedals. So, paano natin siya gagawin? So, start tayo. Sa baba, makikita nyo sa baba ni tone stock, nandun yung mga andun yung settings, andun yung mga buttons. Andun yung on stage, in studio, tape deck, settings, and store. So, doon tayo sa settings. So, dito, no, pupunta tayo dun sa MIDI. Yan, so makikita natin tong settings na to. Ayan, nandito yung mga settings for MIDI natin. To check kung connected si put controller at si iPhone and nare-read siya ni ToneStock, pwede natin i-open tong Bluetooth MIDI. So, tap lang natin yan. Yan, makikita natin dito as connected si put controller. Then, punta na tayo dun sa settings. So, dito, may makikita kayong MIDI Learn Units. So, i-on natin yan. Tap nyo lang. Then, balik tayo dun sa chain. So, yan. Halimbawa, yung Green Tube Classic, isa-set natin kay put switch A. So, double tap lang natin yan. So, yan. Makikita nyo, meron ng mga green na overlay. Dyan sa mga knobs, sa mga buttons, makikita nyo, lahat ng may green na overlay, yan yung mga pwede nyo kontrolin kay Mbabe Chocolate. So, yung mga knobs, pwede nyo kontrolin yan. Yung mga buttons. So, dito, ang gagawin natin is yung buttons, isa-set natin. Halimbawa, ito, dito,
Ayan. So, dito kasi pala may nakaset na, no? So, i-clear all ko muna. Ayan, halimbawa, na-clear siya. Clear muna natin yung settings. Ayan. So, ganyan yung makikita nyo pagka wala pang nakaset. So, NA yan. And then yung channel, wala din. So, ang midi trash niya, ang default ay 64. So, ang gagawin natin ay ganito. I-move ko lang muna yung camera ko para makita nyo. Ayan. So, ang gagawin natin ay ganito. So, nandito na tayo sa MIDI learn. Ang gagawin natin, isi-set natin siya kay put switch A. Ang gagawin natin, itatap natin si CC. Ayan. Pag natap na natin si CC, itap lang din natin itong put switch A. Ayan. Kung napansin nyo, automatic nagbago yung value ni CC at ni channel. So, ganun lang siya kadali, no? Itatap nyo lang kung anong put switch yung gagamitin nyo. So, since short step ang ginamit ko, ang lumabas ay CC1 and channel 3. Ang babaguhin na lang natin dito ay yung MIDI trash. Tap lang natin yan, palitan natin ng 1, and then tap natin yung set. Then after that, yung type naman gawin natin momentary. Yan. And then, save natin. Yan. Huwag niyong kakalimutan na mag-save, no? Dapat i-save nyo after no settings. So, done natin. Exit natin to. So, bago nyo i-try, no, kung gumagana na yung sinet nyo, i-off nyo muna yung MIDI learn. Kasi hindi siya gagana pag nakabukas yung MIDI learn. So, off muna natin yung MIDI learn. Done. So, testing natin kung mag-on or off si green tube pag prines natin tong put switch A. So, try natin, no? Yun. Nag-on, off. On, off. So, ganun lang siya kadali i-set. So, next natin is yung uh, the gerbil or yung rat na copy, no? So, same lang. On muna natin yung MIDI learn. Done. So, double tap natin. Yan. So, tap lang natin to, no, tong button na gusto nating i-control. Double tap din natin. Dito naman isi-set natin siya sa put switch B na step short. So, tap lang uli natin to. Yun. Lalabas na yung value niya doon automatic. CC2, channel 3. So, palitan lang uli natin yung MIDI trash. Then set. Lipat natin sa momentary. Then save. Huwag nyo kakalimutan mag-save. So, yan. Next natin is yung uh, analog chorus natin. So, isi-set naman natin siya. Gusto natin siyang iset sa long press ni put switch A. So, paano natin gagawin yon? So, same lang. Tap lang uli natin yung pedal, yung on-off niya. Then, long press natin tong put switch A. So, yan. Okay, nakapansin nyo, naging CC, 5 siya. Channel 3, so papalitan natin yung MIDI trash to 1, set, momentary, then save. So, yun. Ganun lang siya kadali. Huwag nyo lang kakalimutan na palitan yung MIDI trash tsaka yung momentary, yung type, CC type. So, ay yung mode niya. Then next, gawin natin tong delay. Yung delay, isa-set naman natin kay put switch C. So, open lang din natin. Okay. Then, set to 1. Set. Momentary. Then, save. So, next natin si reverb. On, off din. Sa put switch din naman natin siya isa-set. Okay. Then, MIDI trash. Set. Momentary. Then, save. Ano, huwag natin kakalimutan mag-save lagi. So, sa isang put switch, pwedeng dalawang pedal ang i-on at i-off nyo, no? So, gawin nyo lang yung same process. For example, sa delay and reverb gusto nyo sa put switch di sila pareho. Gawin nyo lang pareho yung process dun sa both delay and reverb, no? And then, ganun yung mangyayari. Pag pinindot nyo yung put switch D, dalawa silang mag-off, dalawa silang mag-on. So, kung gusto nyo rin ma-maximize talaga yung gamit, yun, pwede nyo gawin yan. Ganong klaseng settings. So, ngayon, testing natin. Off ko muna si MIDI controller. Si MIDI learn. Then, testing natin yung mga sinet nating value kung gagana.
So, put switch A kay green tube, on, off. So, dito, ang ating the gear wheel or yung rat, on, off. Then, next is ang ating delay. Ayan. On, off, on, off. Then, yung long press, tingnan natin kung gagana. Dapat mag-on yung analog chorus natin dito kay put switch A na long press. So, long press natin to ng long. So, yun, gumana. Ayun, nakita nyo lumipat ng presets. Yun yung next na topic natin, no? Balik ko lang dun sa preset na ginagamit natin. Lumipat ng preset. Nag-on yung chorus, din lumipat ng preset. Kasi meron na ako nakaset na value dun sa long press ng put switch A. So, nandito yan. Yung next topic natin is para dun sa mga general na function ng tone stop, which is yung bank up, bank down, preset, next, and previous preset. Nandito yan. Yung pag-toggle ng tuner, tune, nang hindi na natin pinipindot o tinatap si tone stop. Andito na lahat kay M-Babe Chocolate. So, nandito yan. So, settings tayo ulit. Dito sa baba, may makikita kayong MIDI learn, app, control. So, nandito yan. Ito yon. Ito yung general na control ni tone stop. So, dito, yan, makikita nyo. Yan, may mga nakaset na akong value dyan. So, may makikita kayo dyan. Nakihan natin. Yan, kung makikita nyo, meron dyan bank previews na momentary, bank next, preset previews, preset next, in-gain, out-gain. Yan, yung launch tuner. And sinet ko siya sa channel 3 and 8 na CC, which is yung long press ng put switch D. Ayan, metronome. Meron din tong top tempo. Ayan, may momentary na top tempo. Pwede nyo rin iset dito kay put switch, kay M-Babe Chocolate. So, paano siya si-set? Same lang ng process, no? Dito kasi ang si-set mo lang channel and yung CC. So, dito, limbawa, si bank previews, gusto nating iset kay short press na D. So, tap lang natin yun. Ayan, pag na-tap, mag-highlight. Ibig sabihin, tap na siya. Yung arrow dun sa numpad, ah, itatap nyo lang, ayan, para gumalaw yung channel. So, iset nyo lang siya sa 3. Yan. Then, itap nyo yung put switch D. Yun. So, magpapalit yung CC number. Actually, pwede rin siyang diretso na doon. Kung gusto nyo siyang i-unassign para palitan or tanggalin dun sa put switch controller, dun sa M-Babe Chocolate MIDI controller. So, pindutin nyo lang yung unassign dun sa numpad. Yan. So, mabubura yung settings na yun. No? So, automatic save naman to. So, halimbawa, siset uli natin siya. Yun. Pindutin lang natin yung put switch na gusto nating i-assign sa kanya. Automatic magsiset na yun. So, ulitin ko. Ganito lang siya gagawin. Pakita ko sa inyo. Ayan. Halimbawa, yung bank next, bank previews, isiset naman natin kay put switch C. So, pinutin ko lang to. Itap nyo muna si, itap nyo muna si bank previews. Then, yun. Automatic na yan. Then, halimbawa, si bank next naman ay kay put switch D. Yan. So, yun. Ganun lang mag-assign dito kay MIDI Learn App Controls. So, ito yung generic na ginagamit or in general. Iwasan nyo lang no, na maulit yung settings dito kay general tsaka dun sa MIDI Learn units, yung per unit. Kasi, possible na katulad nung ginawa ko kanina, yung long press ko dun sa put switch A, nakaset siya as next preset. So, sinet ko siya dun sa units as pag-turn ng chorus pedal. So, anong nangyari, nag-turn on yung pedal pero lumipat na rin siya ng preset. So, iwasan nyo lang na magkaroon ng dobleng gamit, no, ng mga put switches. So, iwasan lang natin yon para hindi magkagulo yung settings nyo and mamaya nasa live kayo, 'di ba? Biglang ganun yung mangyari. So, at least maset nyo na maayos. Pwede nyo pagplanuhan kung yung mga long press nyo ay isa-set nyo sa general na
settings or yung mga short step nyo naman ay set nyo sa pag-on off ng mga pedals. So, ayun. Ganun lang mag-set ng Mbabe Chocolate, MIDI learn niya, papunta kay Tone Stock. So, tandaan lang natin, i-connect muna si iPhone or si iPad kay Mbabe Chocolate bago i-open yung Tone Stock application. Then, pag connected na sila, check nyo kung pumasok or na-read ni Tone Stock si Mbabe Chocolate as put switch controller. Then, yun, pwede na kayo mag-set up. Isa pa sa tatandaan nyo, ah, lagi nyong i-off si MIDI learn units bago kayo mag-testing ng functionality kasi hindi siya magpa-function pagka naka-on siya. So, yun lang, ganun lang siya kadali i-set up. Ah, Dito sa put switch din, no, sample ko lang, no, yung long press niya ay pag-open ko ng ah, tuner. So, ilo-long press ko lang to, no, para kahit nakatayo ako sa live situation, pwede ko i-open yung tuner ko. So, yan. Ganun lang siya kadali. So, off natin. Long press lang uli. Yan. So, babalik siya dun sa setup niya. So, ganun lang siya. Yun lang, ganun lang kadali yung pag-setup ng Mbabe Chocolate to Tone Stock MIDI controls. So, I hope nakatulong sa inyo tong video na to. At sa susunod na video natin, itatakil naman natin yung mga functionalities ni Tone Stock. Ano ba yung mga pwedeng gawin dito? Ano ba yung mga gamit nito, no? So, yung mga nandito sa interface na nakikita nyo ngayon, paano ba siya gawin? Paano ba siya gamitin? So, yan. Next video natin yan itatakil. So, yun guys, maraming salamat. Uh, Keep on supporting the page and ayun, God bless sa inyong lahat. Thank you.